Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong hapon. Welcome sa itong programang sa Mata sa Kababayan. Mag-uban na usab kita sulod sa sakatak na. O please, padayon mo pagsunod sa itong programa kay doon na may bisita karon nga nindot kayo ang i-discuss. Kay nga naman, in relation sa kabataan, labi na ng mga kabataan o mga ginikanan, please, paminaw mo sa among TV show karon. Kay magdungan ni sa atong selebrasyon sa World Day Against Trafficking, World Day Against Trafficking in Persons. Nga kasagaran sa mga bata na yung mga biktima. Mao na nga, paminaw mo, kaya ang daghantag makatunan. So, salamat na nga nidawat sa mga imbitasyon. Ang atong bisita karon sa Attorney Joan Dem na Saniel Amit. Siya ang Executive Director sa Children's Legal Bureau, shortly known as CLB. Joan, may hapon. Salamat pagdawat sa mga imbitasyon. May hapon po, Ma'am Virgie. Daghan sa salamat sa pag-invite. Direct sa atong audience. Okay. So, ngayong hapon sa tanan, hinaot na makalahot tayo mo paminaw sa amoa kay atong topic karon is about sa mga kabataan. So, lain-lain nga mga issue about sa mga kabataan karon. Joan, kumusta man ang mga status sa kabataan nato karon dinhi sa Cebu? Sa Cebu sa lang ta mag-una. Kumusta kasagaran nga mga issue nga giatubang labi na sa inyo sa Children's Legal Bureau? Sa amoa, daghan man jud mig mga child abuse, mga ay mga trafficking o saek. Pero karon ting-ulan naman gid, ma'am. Usa jud na sa naka-affect sa mga kabataan ang kanang flooding. No kay kanang ang mga bata nga adto sa eskwelahan kanang usahay dili kabot sa eskwelahan kay dayon mga sakit pa tungod sa baha ana, and then usahay pod ang ato ang mga government officials moingon nga walay klase tuan naman sa eskwelahan ang mga bata o dili man in time ba sa pag-announce. So kana usa na siya kada flooding gyud, and then of course kanang kaduha is economic. Daghan gyapon tang mga bata na kuan no kadang in poverty, na ay mga street children, magpakalimos diha sa kuan no sa mga daan nato ana. And then tong giingon kanina na naagihapoy mga sexually abused, abandoned children, and then even physically abused pud ug katong trafficking. Or na-mention to nimo ganiha madam no nga kanang naay mo kuha og mga bata and then gamiton sila for lain-laing purposes no. Unya ang mga ginikanan in town wala kay bawa sa na ilang mga anak kay nangawagtang na or adto na sa laing maayo kung ani ra sa Cebu no. Pero kung adto sa laing mga lugar like sa Manila baron or even outside sa Philippines mo na ang trafficking. Ato ko nang i-discussing unsa maning CICL, i-discuss ka na unsay meaning ani aron kay bao ang mga tao. Usapod na sa issue sa kabataan karon no kanang children in conflict with the law. Unsa may buti ko sa butan na Joan? Kanang children in conflict with the law kanini silang mga bata nga naay mga kalapasan sa balaod. So from the time na na-allege sila nga naa sila gihimo nga crime, alleged, accused, and also appeal pa ang kanang ma-judge na gyud sa korte nga naa gyud sila na violate ng mga balaod mo niya mga children in conflict with the law. Daghan ba ni sa karon nga mga kaso sa mga kabataan na involve og mga paglapas sa balaod? Daghan po din sila, especially sa mga cities. Kay kadaghanan jud sa mga CICL na sa kaning cities like Cebu City, kadaghanan gyud na sa Cebu City. And then naapod sa Mandaue, Lapu-Lapu, mga syudad gyud ang kasagaran nga naay children in conflict with the law. Okay, naaman sa yung mga opportunity diri, no? Like for example kanang snatching, inana nga mga crimes,
crimes against property, and then napo yung mga children nga involved sa drugs. May drugs. Unsa may kasagaran nga factors nga naa man ni nahimo man ning ginatawag natong si ICL? Una gid na is economic. So Ang poverty poverty, like wa sila pagkaon, so mangawat na lang sila mga pagkaon din ha, or kanang makakita sila kanang kwarta ba ilang kawaton ana kay tungod wala sila makaon. And then another one is kanang influence pod sa mga barkada. Kanang ang ubang mga bata kanang marabitaw i-challenge sa mga barkada nga uy kanang kawata ko na diha inana, so ma-influence pod sila anang mga dapita sila mga barkada, and then naasad siya yung mga bata nga gigamit sa mga dagko, no, like for example kanang mga drugs, no, mga couriers, imong sila courier sa mga drugs. Tungod kay hindi man makiha, na di man mga priso, may gamiton Umo na ilang gamiton. Kaning So, unsa may sana mga siya. intervention sa anin dapat nga buhaton? Interventions. Masumpo. Daghan nag intervention, so mo start up from prevention. So kaning prevention gyud importante kaayo, no, like kaning mga parents kay sila man jud dapat mo buhi silang mga anak, no, nya sometimes sila ikabuhi. So usaan na is kanang kuan ang ari ta sa parents na matrain na to sila for like livelihood ba ngun ana, and then responsible parenthood kay usahay busy ra pud kaayo ang mga parents na di na nila matagad ilang mga anak. And then of course kanang kuan ato sa siyang kung dili naman gani ma-prevent siya nga nakakommit na gyud siya crime, doon na sa mga interventions nga buhaton diri sa barangay level o sa atong mga social workers. Importante ba yun ang role sa ginikanan, no? Importante gyud. Diha ko di lang ako nga lang nga unsa tong organization nga na appeal ko nya naay mga drug addict nga pastoryahan ni father, so na-assignan ko usa. Pero tan-on mo ulit taon na hapit nga mo tong di siya motingog kay aron ko makatambag pud niya ba nya ningon sige na dong unsa may imong problema, di siya motingog sa mauwa man ko nimo nga mauwa man ka kay ilang man ka akong papa. Ko mo ko kaila sa mong papa dong. Karon na ganito nakita niya sa kaila ka kay abogado akong papa. Abogado ang papa ni ko. Ha? Kisa man tinod ko kaila gyud ko. Kaya ngano nag-drugs man ka nga kanang imong papa abogado man. Sa busy mas papa, biyaan raman ni. Mama po busy raman. Ato ko sa kong barkada. Na kong barkada nag-drugs man, mao na-involve ko drugs. Tinod dito imong giingon. So bisan pag kuan kanang professional sa sometimes, no, kanang labaw pag dili na matagad gyud ang mga bata. Importante gyud ang role sa ginikanan sa una, no, para pag-prevent gyud. Usa sa jud na kanang mga ginikanan gyud kay mao gyud na kanang murag key, no, nga bisan pag kanang naka-drugs na sila or whatever, ang support pud sa parents kinahanglan man ini-rehabilitate na nila do, di ba, kay kung dili pud wala pud mga support sa ginikanan, mobalik ra gihapon siya sa unsay naandan. Unya kung say matabo sa tong anak mapriso sa imo biya po nakagol. Tama. Sakto jud ma. Kay although dito siya minor, kanilang ginikanan giaway iyang pero dako lang ko sa DOJ tong akong kauban to yang papa. Nya kay giaway gipalayas. Paglayas na ni pusin sa eskwela sa dili na ko nga lang eskwelahan, pusin sa eskwela, wa man si kwarta. Sumoto nga ang bayad siyang sa iyang ipuy anong sa eskwelahan, mag prostitute siya ni kagabi, mangnawag sa mga laki. Okay. Na di baligya iyang kaugalingon ba? Nga mo to nga na kanang batayan sa mga pulis, mura man ni siya o prostitute nga mga laki manawag, gi-entrap siya. Gibayaran sa pulis, gidaan sa motel. Wa sa kay ba nga pagdali dito na mga pulis para picture. Naghitnay ni sa newspaper, nag-sex ko sila aktual, nagituman lang ni, gituman din nawong, gituman lang suso. So, mga laki, gipahawa So kana gani kay adult na, no? Gipahawa sa iyang ginikanan, pero pagkahibaw sa ginikanan, heart attack. Maraming, kung di ka nato kalikayan,
bisan pag imo ng kwan ug imo pasagdan unsay kasakit sa bata, mahitabo imo sa gyapong kasakit. Bitaw. Ano Ana man, gyud kay imo no, ha imo. gikan No. gid sa imo ha. Mao So, na mawawan sa ka labi na dako granggo ang imong amahan o ginikanan sa trabaho. na maon jud na ma'am. Kaning naamang gutaroy balaod nga propose ni Ruben Padilla. Ah. Kay tungod nato di ba di may kuan man ikihaman sila pero i-suspend lang ang kuan. Karon gitaas man gud ang age sa criminal liability. Yeah. Nya unsa man inyong kuan ani makatabang ba ni nga ipaus-us? Okay. In the first place, ganon siyang gipataas. Kay katong sa unang panahon, ang mga bata na as young as 9 years old, Nanay. pwede na magid mapriso. And then unsa may makatuna nila sa prisuhan. Nao. So musamot ka kriminal ang ilang minds kay ma-influence man sila sa mga adults na mga kriminal. So muna ang rason nganong gipatasan. And aside from that, kanang nakit-an man jud nga ang age of criminal responsibility or age of discernment sa mga bata is 15. Bitaw. So mo nang gipatasan sa 15. So below 15, murag dili pa jud kaayo sila nakahibaw og unsay consequences sa ilang gipanghimo, no? Especially katong mga bata nga kanang ang iyang environment bitaw, puros pud kriminal, mga inaana. So abi niya insakto tong gipangbuhat sa mga adult, so mainsakto na pud para sa iya ha. Pero wa gid siya discernment nga sayop na dito iyang gibuhat. So mao na siya, and then scientifically pud ang usa sa mga reason nga nung gitaas is ang brain bitaw sa usa ka tawo mo develop man na siya kanang 18 or kanang even higher, no? Oo, Kanang mga even mga 20 kapin na gyud ma-fully develop ng brain sa tawo na murag dili man nimo ika-blame sa imo sa pagkabata nga nganong naka-commit kag crime kay wala pa man gyud ma-develop imong brain good nga makahibaw na og sa right and wrong sa ang kanang frontal lobe mo ilang giingon nga dapat ma-develop gid na siya para kanang fully discern naagi full discernment ang usa ka tawo. So mo nang gitaas pud siya. So even kato si Senator Miriam sa Tiago, 18 gid yang gusto. Pero kuan man ingon man nga ay kataas pud sa 18. So mo tong murag nag-compromise na himog 15. Nya karon kay pa us-us na magbalik ni kuan ni Ruben Padilla. So mo na siya walay basis Wala? nga ang 10. So ang ilang sigig ingon nga basis kanang mga mo naman good mga exceptions to the rule na daaman jud himo noon mga crimes nga committed by grabe, children grabe, yun. Pero ila lang ipadako bitaw kay kanang namo say crimes committed by adults kanang ipadako magyud tong crimes committed by children. And then walay basis gyud ang 10 years old. Unya mo samot lang ang problema sa mga pulis ana inigdakop nila sa 10 years old asa nila ibutang. No kayo kadinhi sa Cebu pa lang daan wala tay bahay pag-asa. Walay bahay pag-asa ang Cebu province. So even ang Cebu City, tanan diri sa tibuok Cebu walay bahay pag-asa. So supposedly ang katong mga bata nga kanang ma-in conflict with the law kung naa sila discernment adto siya dito ibutang unta sa bahay pag-asa, and then while pending ang ilang mga kaso. Karon wala gani bahay pag-asa, so ang ubang social worker mo sila nga amo na ing dadon sa mong balay. Di man sa na pwede. Di gina pwede nga madas balay. So adto sa prisuhan na sad. So samot na pod, no? Or ibalik sa ginikanan. Or kana ibalik sa ginikanan, and then kung wala poy kuan, kung wala poy kanang supervision mga ang ginikanan wala poy seminar. Balik So gyapon. balik gyapon sa ilahang andan. So muna na problema naman kay bisan sa mga adult, di ba? Puno ng mga prisuhan niya. Ang mga children imo pang ibutang dito. So samot kadaghan ang problema. Pero ang mayon taan ang implementation nga magbuhat og kabutangan usa na siya sa mga kuan gyud importante. Pag-asa. Although karon ang uban na mga cities na amang gyud sila gihimo, like for example ang Cebu City na Operation Second Chance. Pero ang problema pod din kay dili siya ka abot sa standard bitaw kay mura man gid gihapon siya prisuhan. Ang supposedly kung bahay pag-asa bahay unta kanang mura siya house. Nga kanang walay mga grills, walay kanang kuan ba kanang dili siya prison environment. Kay lahi ra man gyud kung prison like ang environment nimo. Mao man ang effect sa mga bata. So
Okay, sige. Mauna. Mubalik ang sa matas kababayan human yung pipila ka pahinumdom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik ta sa itong programang sa mata sa kababayan. Doon arit ta sa kaning mga abused nga mga bata, no? Abused children. Doon na pa ba kay kadugang atong imong gidiscuss kanina sa pag-lower sa balik sa criminal Mao age. lagi ka ng kanunay na gid ni siyang ma-issue ba Ma-issue, niya. no? Every time nga naibag-ong Congress, naibag-ong Dahil lang ma-issue mapapusal. gid na siya. Oo niya daghan jud kay mo post pod ana nga mga child's rights nga mga advocates ba. Kay di gyud na siya mao ang solusyon man good. Isang kamo sa CLB, Kung di sa kami mga sa yun. bidugay na jud bi ana kay actually kami usami sa mga nagdusok gyud sa balaod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kay kato lagi sa una nga 9 years old nasa sud sa pisuhan. Kanang kuano kanang di jud maayo ang environment bitaw sa sud sa pisuhan para sa mga bata. Kasamot na nag-influence Musag- nila. Murag musamot na hinuon. So, di gihapon mo, di lagi mo uyon. Nga, Dili ni mo yun. Pero ang kuan Ang lang importante siguro lang nga is doon na i-implement tayo lugar. i-implement gid siya fully. Oo. Kay usa naaman tay mga diversion program sa balaod no. And then ato anang ang diversion dapat 3 levels, so from the barangay apil sa police apil sa prosecutor. Pero sa akong nakit-an lang ang barangay lang naghimo, pero dili pa gyud tanang barangay. And then ang court pag noon ang naapag yun diversion, pero naa naman gud sa court, di ba? Naanay kaso. Oh, so kana siya niya ang prosecutor ila man jud ning gi admit na wala gid sila kahibaw-an anang diversion. So di gid kaayo pag fully implemented ang balaod. And then kana laging usa kanang centers gyud nga wala gyud asa ibutang siya. No. Mawala itong problema. So, it's more about implementation. Ang implementation gyud ang dapat i-strengthen. Nga naay kakuan. So, nga rin nata sa mga abused children, unsa may kasagarang reported nga abuse sa mga kabataan nga inyong na-handle sa CLB? Sexually abused, so na mga rape sex, cases. And then sad kanang physical abuse na apod gihapon. And then according to the SWD, daghan po ding mga abandoned. Kay di na man sa ilaha pa dong ang mga abandoned children. Then plus kadtong mga
kanang physically abused, and then naapay trafficking, kanang online sexual exploitation, may prostitution pod, no? Pero kining dapita diri daghan-daghan siya, pero usahay lisod po siya i-detect, No, no. especially kanang online. Kani sa sexual abuse, kani bang sa mga ginikanan nga baligya ang ilang mga anak o galingon, namatudaghang na reported sa news nga dini ba to si Budin ba to nga ang ginikanan ang mama mo baligya sa mga anak. Ang kanang ang kuan siya ang amo na nakita is kanang online. Online. Kay kuan man gud siya kanang murag accessible bitaw naa na ang computer sa balay, ana, and then easy money kay ang ilahang makuha like mag-show ang bata din ha dollars naman good kay foreigners man ang ilahang kuan kanang audience or ang perpetrators ang kanang kuan murag baligyaan nila kita sa bata is mga foreigners, so dollars. So kung usa ra ka show pila na ka dollars ang ilang makuha, so mura mahug nga easy money ba niya ilang feelings sad is awa bitaw na gihikap, kuan kanang kamera ra bitaw na kanang inana bitaw na mentality. So especially adto nga pandemic na kanang nawagtangan og mga employment ang uban ana, so murag easy money kayo siya ba. Pero mo ni ang problema po nato karon ana ang pag-detect na pod kay tungod sa high tech na karon gali nga pwede na man gud siya cellphone lang, pwede na ibalhin-balhin bisag asa kung naa magay maka-detect nga mga pulis diha, pwede naman nila ibalhin kung asa, no. Di para sa una nga kinanglan computer na pay antena, kanang dali ra makit-an ay kanang murag suspicious na ni siya, red flag na ni, pero karon na anas computers na nasa cellphone lang gani niya ang katusang money transfer, kanang mga bayad nila sa una money transfer agencies, so makit-an sa Western Union, makit-an sa mga Palawan or whatever nga mga money transfer niya karon kay na naman tay mga PayPal, mga kanang sa cellphone na lang ba ipada ang kwarta, GCash, mga diretso na gani. So kana ba ang kuan ang difficult karon sa di ka makasulbad tong ordinance, at least nakatabang man to katong leading case ani sa Cordoba. Namo to nga naghimo sila og ordinance na kinsa tong mga pamilya na ada sa ilang lugar nga makadawat og kwarta gikan abroad, if tugan ang kanang agency. Nga miyon ni alaban ni pada naba marad flag sila kay daghan nila kung no abay paryente na ba ni anak na bay paryente. So di na gihapon successful, no, na pag gihapon sila nahabilin pero kanang mag-adapt sa ubang lungsod karon murag lisod-lisod na pud siguro na kay di na kayo moagi dito kay na may mga online na lang siya gihapon, no. So ang ato agid ani ang prevention nga ang mga parents gid ba kanang nganong ilang mga exploit ilang mga anak ya kanang di na ra ba na ma-erase, no, kung naa siya sa internet mahipatik imong hulagway ngadto nga kanang kuano like nakahubok jud ang mga bata ana, di naman na ma-erase ko bisag ma-erase pa na nimo tingali sa kuano sa internet, pero nananay kopya all over the world. No, lagi. Unya mo na ang mga bata traumatized pud bayaan na nga makakita sila sa ilahang mga pictures na inana. Kuan nato suod gid sa luing ang yung anak scholar pag sa eskwelahan. Kanang mga 12, 13 years old man dali. Unya mao lagi tong text day siya og kanang foreigner Pakistani ba to? Mo to maghubo unya para kwarta. Unya sus kay nga nagdugay kay i-post man sa Pakistani sa eskwelahan. Daghan sa mga classmate. Naghilak in town atong suod nato kay bawsi baya siya nga kanang kuan. Unya akong gisumbong sa cybercrime bitaw diya sa Sudlon. Unya kay wa man kuno na i-risk kuno di na matrace nila. Mao siguro ang ilang technology ang problema. Mao lagi sa fight, no. So katong imong mga rape mo na actual gyud, no. Napoy mga actual kay ang uban sa sa kasagaran makabuhat ana. Ang sa karon na may mga amahan maka-rape sa mga anak. Na mga rape incestuous na niya mga dili lang amahan ka ng mga parente. Mga cousins, mga uncles, na mga inana or silingan nga suod. Mga anak kanang known kid sa bata usually ang mo abuse sa ilaha. Ug kanang mga physical abuse.
Kinsa may usually mga perpetrator. physical abuse mga parents, kay kanang like discipline ko ana pero grabe na di latos. grabe na di pagkalatos nga kanang life threatening na panagsahay ana pero usay di magyud ni kuan pud ka articulate pud ang mga bata nga abuse na kay para nila disiplina lang bisag imong pangutan-on ng bata ba kanang moana ra sila nga agdisiplina ra silang papa kay kuan kuno kanang napabadlong sila inana pero grabe na di ang injuries nga sa mga bata. Mga bata. Unsa may nakapalaghan ning abuso karon? Sexual abuse, physical, kaning sa usaik, no? Usasin siguro gid na ang kanang economic kay like ang usaik kay easy money man lagi. Mao lagi no. Unya ang values pod sa mga tao ano man daig ko why kwarta diba sa una daig why kwarta nganong i-exploit ko mo imong anak diba imong ibaligya imong anak to the extent na inaana well katong sa kudo ba nga paghearing na not guilty ingon si Judge Veloso not guilty man mo sa man nag-rape to ara mga pariner sa gawas ila i-justify ang values sa gud no values yun usasad gid na siya na kanang man ang mga bata himuon lag kuan bitaw kanang mura na sila kanang property nila na bisag unsaon nila ilang ipamaligya so nawa na ang kuan value ang usa sa importante nga values kani bang amahan ako nakahandle ko kuan sa fiscal pa ko nga ang girip sa isang anak na kuan ganito mo tong usa to ka kaso nga nagkandak din ni o kanang congressional inquiry kaya na-raise mo to. Imagine kang ang papa mo i-rape siyang galing mo anak. Ang mama labo say at laban siya bana. Mausad good. Usay murag mo na imong na experience po sa una. Sa CLB na ang mama ato mo laban sa papa. Kaya ang ilang feeling siguro ilang anak mo ilang kompetensya unsa ba or mawa like kuno ang trabaho o salig rasad. Anak po, kung marag breadwinner ang papa. Katong kung gihandle pag abot sa korte niyo sa ate di man gyud ko nga to isang judge di man ko kaako mo papreso ni papa. Hapit ka naksukmaga ang papa ko, sir, imong anak dili makaako mo papreso nimo imong anak imong dugo imong bukog imong gigamit lagi. Na dismiss man gyud to. Kadili na mo testify ang bata. Pero wala ko ipauli sa ginikanan akong ipangadto sa lain. Kaya tingali balikan na po. Kung napailain nga mga anak, kuya pod kaayo sa ubang mga bata. Mga daghang abuso. Mauro ba ito? Physical? Sexual? Abandonment. Kana sa abandonment. Ipang bilin lang mga bata ba? Kung asa-asa, di ba nato yung mga nakitaan sa basurahan, nakitaan, mga inaana ng mga cases. Kung man na, tungod man po na sa teenage pregnancy, di ba? Naasad usasad jud na buntisan kanang teenage pregnancy kay kanang dili sila ka afford dili sila ka buhi silang anak so ila na lang ipang abandon usasad jud na usag gyud ka problema pod ang teenage pregnancy mao kay naga seminar mi sa usa ka eskwelahan naman diha man ko sa Women's Commission ba balik ba mi karon hilain naman ang administration nag-lecture si atong konsehal Joy Pesquera di baro gud ang babae na estudyante nganong butan man ninyo nga naa man may katungod sa balaod saka ang katungod nga ma-pregnant saka ang kani Joy oy suko siya ko ay na kalma na lang tani musukol man ang mga bata no mausad oy ingon lagi sa si Joy Pesquera ba yung question nga ano ko nang butan sila nga naa sila katungod sa balaod rights of the children, no? Rights of the children, pero naa pa magyud gihapon responsibility ang parents. Under pa maghapon sila parental authority. Okay, so mo balik ka sa matas ka babay na human pipila ka pahinumdom. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga
para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik ta sa itong programang sa Matas Kababayan. Jo, anong sa may inyong mga programa aning mahitungod aning usahay, kung sisam, aning mga trafficking, aning pamaaging, ani. Okay. Aron sumpo or at least maminusan ba? Una jud ana ang prevention, no? Kanang adto ta sa mga barangay, mag-training ta about sa balaod, about sa effects ani, negative effects kay kanang usa man jud na siya ang mga parents ato ang ma-educate kung unsay mga effects anang kanang mga online or kanang Gamit sa mga child sexual gadget. abuse material ngun ana, and then of course ang kanang pag-traffic pud sa ilang mga bata o naay mga red flags pud no nga bisag paggamit lang daan sa computer, dapat ma-supervise gyud ni sa parents pud ang mga bata kay kanang wa ta kay baw na may daghang mga predators online gyud. So usa jud na siya sad sa ato ang prevention no sa mga trainings nato, and then we have also protection of course kung naanay nahitabo na mga cases, then kanang ma-refer nato na sila sa mga centers or if naanay gyud cases, then we have legal assistance po sa mga bata at ato silang tabangan unsaon pag file sa case gathering of evidence no, and then trainings po sa mga pulis kay sila man ang sila man ang handle mga pulis, and then we have dialogues po with different sa 5 pillars of justice kung unsaon ni siya og kanang sumpo pa kay daghan man pud mga kanang sa coordination bitaw nila pod na mo nang ang mga bata kanang dili maayo og handle ang cases kay walay coordination ang different pillars. So we also have dialogues anang nga 5 pillars of justice. So kana muna amo ang mga programa og advocacy, of course no, advocacy nato sa ato ang like ordinance, mga local ordinances kay natay national law, pero sometimes ang national law dili enough kay walay budget dito, especially diri sa local level na dapat maka-provide unta silang budget for kanang unsaon nila paghatag sa mga services sa aning mga victims. Kay ang national marag naara sila limited budget, and then adto magid na sa local padung. So we also have advocacy para sa atong mga ordinances sa anti-trafficking. So nakikuan coordinate sa mo sa LGU. Yes madam. Okay ra ba? Ilabanggi. Okay raman ang mga LGU. Pero mo na ang limited ang budget. Ang amo sa problema is kung ilisan bitaw ang mayor. Tama, lain na lain na pod mailisan ang mga konsihal niya. Nakasugod na advocate anto labi ani nga ordinansa mailisan. So balik na putas uno, mag-explain na pud taon sa ning balaura. Mao lang na siya ang problema gid sa LGU kanang ilahang kanang pag ilis-ilis sustainability. Sustainability. Maupod sa mga barangay, di ba? Sa barangay, na eleksyon. Masa na problema ng saluing doon nga. Sige, tag-seminar sa mga baudes, mga gadpukal, mga barangay captain, eleksyon na, pulihan, ilisan. Ilisan. Lecture sa takay, di ka mao. Di mo na ka mao, bago man ang kapitan, bago man ang... Bago na po, tanan. May kamanan. Munang may kaman atong trabaho, madam. Atong trabaho.
Yung ano saan naman ni mahuman mo to ning hangyo us kapitan ka usa yung kap. May listen na yung bodies officer kay train na namon na maayo ba ya siya. Sa matubag. Di man akong tao lain man na sa pikas man na. Politika. Lagi politika ang problema po. Ni karon bita din sa City Hall. Lagi Ilis no. Nagana ilis na. Ilis tanan. Bawo kami na naman ko sa Women's Commission. Nga tawa naman si Joy Pisquera. Nangatawa na lang sama kabalik ta. Bahala nang ibalik pa tag dili. Depende na ni Mayor Archibald. Maon jud kami po sa children po ni. Lagi. Wala pa man na convene. Wala lagi. Okay, mga bag-o naman po ron. Mao ni ato. Di anta no, dili anta i-appeal sa politika. Lagi. Labi nga train na gyud ang mga kuan. Ug kanang ordinance na ana, di pass. Mo bitaw na amo ang isang point unta sa ordinance kay ang ordinance supposedly kuan gyud na siya kanang more or less permanent siya. Pero usahay po ma-disregard lang po siya kay dili man Di amo. na amo. Lain man. Mao gina. So kaning sa mga nga unsa may atong mga daghang programa mao na atong programa pagsumpuan ni o at least pag-minimize Kanang prevention, protection o advocacy. kana yung mga gina kuan siya. sa ginikana no kay kasagaran na ba ang offender? Kuan sa di ay madam na po di mi aning kuan teachers. So sa maka-train eskwelahan. pud nig mga teachers sa eskwelahan kanang tinuod. kuan kanang ang mga model ana is personal safety lesson. Kanang kuan siya more of prevention ba nga makaibaw ang mga bata unsa na tong touch nga dili maayo gali. Kay sometimes kanang ang mga bata mura ra magud sila i-train bitaw or kanang giingon nga grooming, i-groom sa mga perpetrators nga abi sa mga bata og natural Okay ra. na siya. Okay ra na nga kanang i-touch ka din hindapita or okay ra na nga kanang hagkan ka din hindapita mga ana ba kay mayon sila normal ra man ni ana so na grooming. So diha sa mga teachers kanang curriculum ni amo ang i-train nila unsaon pag-teach sa mga bata nga unsa na tong touch nga dili maayo. Bitaw. Like na may touch nga confusing, Oh. na agi touch pod nga kanang di na gyud mada. Ingon ana and how to say no pod. Ana and how to kanang asa sila padong kung naa magiingon ana na mahitabo sa ilaha. So muna makakuha mig disclosures from the teachers nga nana day mga bata pod nga na abuse sa ilahang homes or even sa Usually ato man silang tugan. mo No? tug-an na sila sa ilang teacher. Pero muna ang usasad namo ka nga kana advocate karon ba nga ang mga teachers matrain ana. Pero naa pa lang mi sa public school. Ang mga private wala pa mi nakasulod og private schools pero ningon lagi sila na mas mayo unta attorney apilo ninyo pud ang private schools. Mao lagi. Kay kanang nindot ang program ba kay kanang prevention mong siya. Mao. Unya kung naanay nahitabo maka-disclose na sila ba nga asa dapit sila padong ana. Kay di ay client gida sa madre sa opisina. Ang apapa mo guilty. No? Ang gi-rape gud ang katong 12 man to 12 ang maguwang. Nya ang 2 years old man to 1 year old gifinger siya. Hala no? Yeah. Tugan ko siya nga ilamon na ko iyang pinataw sa iyang papa. Na nagtura siya nga okay bitaw ka na murag ganda ba? Okay, ang mga bata wa pa mo na sila experience so kanang abi ra gyud na nila especially parent na Tatay, kanang kuan baya salig baya kay na sila kay mo okay na parent gud ani mo okay na mo take care sa imuha di ba? So mosalig jud ka ana. Kung unsay buhaton na insakto na or normal na siya. So lisod good. Mao lagi. May kung arang unsaon ang punang ang values importante sa mga parents no. Imong Tama. anak, imong Imong kuan. anaon. Oo, ngano bang ingon anaon naman unsa naman ta? Wala pagtuo sa Ginoo, no? Lagi. So usasad ang kuan simbahan pod nga na Oo. ako'y dako pod nga Yung role. kinahanglan po na inyo Father i-appeal sa inyong mga sermon, inyong mga kuan kay naanag yun. Tama we. Unsa nga nakatabang ba kuno sa balaod, kining balaod sa kaning anti-child marriage law kaning metungod ani mga kasuha.
anti-child marriage law. Ang kanang Unsa man anti-child explain ka ni anti-child ang marriage kanang law? anti-child marriage law kanang dili ra magina siya marriage. Appeal siya ang kanang kanang ipon-ipon ba Ay, ang oo, mga live-in nga oo. kanang ang imong partner is a child. Mm. So below 18 years old unya dayon ang kuan ang usa ka ang PICAS is of age. Pwede sad ang duha ka bata mag-ipon. Pulos, oo. Pwede po sila pulos bata. Di man gina sila pwede makasal according to the law, di ba? So kung mag-ipon sila as husband and wife, appeal na sad ni siya sa kuan gi-prevent sa balaod. So ang kuan ani is namo gyud exploitation god kay tungod minor man gud ang usa. Unya kung ang duha hinuon minors, well, kanang depende na po ni sa unsay pila diferensya. Pila diferensya sa ilang mga ages. Ana no kay usahay dagko na pod. And then naapod tay anti-rape. Ang anti-rape law na to usab naman siya. Bitaw. Nga ang katong statutory rape na raise up to 16. Below 16 is statutory rape. So kung ang imong kapuyo is below 16, nasod na podcast koan sa anti-rape na pod ka, na statutory rape na pod ka ana. Pero ang koan ani gyud is daamong goy kana bang parents pod nga musugot ra gani. Musugot ra ya dili ra gyud isumbong nya. Nabilang kwartahan ang lalaki. Ang Ingon karaipon. ana unya dayon ingnon lang nga pakaslan ini ka of age na. Ingon ana ba pero na nagay crime na commit unta gyud. Dili i-report. Unya dili lang ipang-report unya kung ano na ami mga nadunggan pod nga mga cases nga kanang nasa mga bukid ba. Kanang dili na maabtan bitaw niya dayon kanang naa day na nga nagpuyo na nga minor pa ang usa dayon ang partner is mga dagko nag-edad mga inaana Binakwartahan. So mo na ang gi-prevent pud ani anti-child marriage law kay ang kuan lang gyud ang pagkasulti lang siguro nga marriage kay di mo good marriage. Di mo good marriage ang uban puyo ra man gud ni. And then ang kuan ang mga perpetrators ani appeal pud ang ginikanan nga ni allow ato Kana. nya appeal to ang katong of age pud nga nakigpuyo siya of nga minor pa ang bata. Nga minor pa to yang ka-live-in kay tahay ingon ana. Pero na po yung mga kuan bayaan ni nga kanang like kinsa man magkasal nga dili na siguro nila tan-awon og mga birth certificate ani minyo lang pero di gyud na legal Di man. gyud Di mo gyud na legal siya. Kay katuloy nag-lecture mi sa Danbantayan. Basta ang usa sa kapitan ingon lagi nga di pa gawas sir sa pare. Kapitan gawsa sa to kay ang mama gidayan 12 years old nga to sa di ba naman na sa kuan nga iba na ay tarpaulin nga bawal magdaog mga minors, mga foreigners or of age. Naana siya sa 7610. 7610. Ya gida dito. Yang gidagan nga to. Gibaligya sa mama ang yang anak. Nya pag ngano imong tong ibaligya imong anak, ka minor edad na imong kuan sa foreigner. La trafficking to. Trafficking. Nagingan sa na 800 katagan ako ani palito bukas. 800 ka barato gyud madam. Mao lagi no. It's more about poverty or kalisod. Wa Wa lagi barrios. Nagit ka barato 800. Mao lagi ang anak 12 years old. No, sus. Okay, sige. Lisura oy. Mao. Mubalik ka sa matas ka babay na naman pipila ka pa hinumdom. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine.
Balik ta sa itong programang sa Matas Kababayan. Jo, anong sa maning comprehensive sexuality education? Kanang usasad ni siya sa kanang giduso karon ba kay para mo ma-prevent ang kaning teenage pregnancy. Kay usa man gyud ni siya ka Napalis kongreso di ay. Naapa sa Senate. Senate abot na apod ba version ng Congress ani. Kay usa man gyud ni sa problema ang teenage pregnancy. Kay kanang aside from kanang risky kaayo no kung teenagers pa ang ma-pregnant o even mga of age gani risky man gani, how much more nga kanang teenagers pa. Taas ato ang teenage pregnancy rate karon. And then mao na ang usa sa gi-propose nga aron masulbad ni siya ang kaning comprehensive sexuality education. Pero wala pa ni siya nahimong balaod kanang gitun-an pa ni siya. Now, pero ang kaning gitawag ni CSE no comprehensive sexuality education gi-implement naman ni siya sa DepEd actually sa mga eskwelahan. Kay naa naman tay RH bill, RH law. Naman tay RH law kanang reproductive health nga law. And then ang pag-implement ana gi-appeal nila og kuan kanang imbes nga reproductive health education ang itawag, comprehensive sexuality education. Mumungod ni siya ang term na gigamit murag internationally ba? Murag ilang gi-adapt. Although, kanang dili siya gyud ingon totally adapting ang katong mga sa kuan sa international. Kay kuan man siya dapat culturally sensitive. So dapat kanang kuan sad siya kanang haom pod sa atong situation sa Philippines. So mga unsa may pangtudloan ni sa kabataan? Kanang kuan about sa imong body, about na kanang integrity sa imong lawas nga imuha na siya nga kanang that is kanang unsa na walay makahilabot ana bitaw. So usa na siya gyud. And then naa naman kita ani actually sa sa ato ang like high school or even elementary parts of the body, nya unsa ni mga reproductive kanang organs nato, nya reproductive health, unsaan pag-take care sa ato ang lawas, ingon na siya. So mo na ang uban siguro na wa kay baw nga mamabdos na sila kung ingon ani lang buhaton kay tungod kuwang sila sa education. Mo nang gikuan na maka-prevent sa teenage pregnancy. Pero actually kung imong tan-awon dili ra man gyud kani unta ang dapat buhaton no kay dapat comprehensive pod ang pagtan-aw nato sa teenage pregnancy unsay mga factors ana. And then usa ra siguro ning comprehensive sexuality education. So makatabang yun ni ka in what way? Magkatabang siya in a way na ang mga kabataan kita kaybaw na kanang unsay sa atong reproductive health nga atong body is kuan kanang autonomous o kanang kuan ba natay katungod sa atong own lawas nga dili bisakin sa makahilabot ana. Mura gid na siya ang pinaka point ana pero napag gyud daghang topics good nga subtopics. Depende pod na siya unsa nga grade level. Kay kuan man ni siya kanang sa education man ni siya no. So adto ni siya sa eskwelahan. So depende pod sa grade level unsa ilahang masabtan lang. So ang grade 1 lahi ilahang lesson ani hangtod pagka abot na sa high school mas advance na pod. Pero dili na siya ang giingon nila na tudloan unsaon pag-sex, tudloan unsaon pag-kuan kanang kondo, mingon na mao pagtala sa bata. So mo na siya ang marag wala gid na siya sa balaod ang naingon ana nga apil na siya ingon ana ng mga topic. Murag ilahan lang ng pagtan-aw tungod sa term nga sexuality. Kasi allergic sila sa term no. Natal po na oponiran ni. Ingon nga ang term nga sexuality ba murag lain ang pananaw. So mo to ang uban ingon nga ato na lang nailisan atong himuog reproductive health education or health giusab og mga termino pero kung tinawon jud nimo sa definition dili good. So ari na ta sa World Day Against Trafficking in Person. With that no. Unsa may mga activities ninyo ani? Karon ning buwan na no?
Actually ang World Day Against Trafficking is July 30 no. Unya kuan kanang usually ang tibuok buwan naman na siya i-celebrate unya kanang sa CLB kanang amo ang activity ani sa July 26 adto sa Konsolasyon. Kay usa na namo ka area ang Konsolasyon. Unya kanang ang among buhaton dito sa Konsolasyon na ay kanang forum siya, forum about trafficking, about kaning kay World Day Against Trafficking man. And then after naasad ni legal aid. So legal aid clinic para sa kung naay mo konsulta kanang mo konsulta kung palitan ini ko man sa lecture makaibaw sila uy gi-traffic man day ko or kanang gi-abuse man day ko, so pwede sila mga kaso na ni kaman nato lecture. Makakonsulta sila, and then aside from mo invite pud mig mga lain-laing agencies like PSA, like LCR no, kahit tungod pud mga birth certificates pud ang problema. Luoy ka di kay eskwela kay wala birth certificate nya wa pa may contract ang ilang mga ginikanan na pa nag-live-in lang kasagaran labi nga sa mga far-flung areas. Dili sila kakuha sa ilahang mga requirements para maminyo kadang mga cohabitation, di ba? Kadang mga affidavit, mga affidavit of cohabitation lang. Kay katong sa atong September last year mga 100 kapin last year sa 2023 ang di kasal nga mas wedding sa Cebu City 200 mga tiguang lagi nang live-in paghapon tagwalo na yung anak pito mahal ko no mahal ang kasal hindi man mahal ang kasal kamo may nakamahal nya last year na 160 ra kay wa ka comply ang uban sa mga requirements usa sad na siya sa pwede sa legal City Hall kwarta pila ug milyon ang nagasto to kay na litso na wedding ring nga libre sa Diagold na cake pagyud ang importante lang nga na apoy kuan bitaw kanang kaminyoon nga butangan gud sa kuan sa Ginoo na enjoy blessing importante nga mao lagi na kuan sana siya sa pwede sa legal aid kanang mga simple affidavits uban pa nga mga requirements sumao ninyong konsolasyon ninyong adto sa kanang murag sa ganini National High School nila sa National High School. So kinsa man yung audience ani mga mo attend participants. Pwede ra sa kinsa. Pero actually ang amo ang target is konsolasyon. Pero kung naay mga taga Mandawi baron or pwede estudyante, pwede teachers, pwede public officials, pwede tanan. Absa kinsa. Kay kuan kanang usaram sa adlaw. One day. So, actually na aming mga series of ani nga mga activities diha sa konsolasyon kay kanang bag-o man ni mga area sa kani nga project naman anti-trafficking. And then amo nang sa lain-laing barangays. Pero karon is World Day Against Trafficking diha mi sa sentro. Diha mo sa sentro. So pwede siya sa National High School konsolasyon. And then bisag asa mi nga barangay pwede ra man jud mi mo accept og kuan og kanang bisag asa na participants clients dako ba nga area inyo or gym na siya. So walay limit ambot lang malimit big time. So for example kung nami cut off like 4 o'clock kung nana ka diha sa venue nga by 4 o'clock amo na ka ma-cater. Pero kung malapas na dili na first come first serve lang yun. Okay, mura na purpose ng atong panahon doon na sa kadaghan ang i-discuss. So mangayo ko nimo og imong message labi na sa mga ginikanan sa kabatan-unan may tungod ani ang atong topic karon sa World Day Against Trafficking in Person. Dito nakalimot pud kog ingon nga trafficking na kanang mogamit og mga bata for crimes. Trafficking gyud na sad siya. So, so man akong ikasulti, daghang salamat kaayo sa pag subay sa ato ang tulumanon karon. And then hinaot na naatay nakatunan, especially ang mga ginikanan nga ato adjud in town ng responsibility atong mga anak no. Kita may nanganak, so ato na siyang alagaan atong mga anak nga dili ma-traffic, dili ma-in conflict with the law.
Unya dili sad ma-victim aning mga online nga mga exploitation. So daghang salamat o mayong hapon. Ang hapon ba taron? Hapon lang. Hapon. Ug atong ingon nga dili property ang atong mga anak, no? Imo nang dugo sa mong dugo. So ayaw antan baligya mga ginikanan. Mapasalamaton ka ni Joan nga ni tambo nga busy ba ni sila tungod po anil gyud mga programa karon, mga activities nila sa CLB. Na daghan mo nakatunan sa iyang lecture, no? Pag please mga ginikanan, mahala ang inyong mga anak. Dili sila butang ang ibaligya. Ug katapong mga batanon ato sa ampingan ang atong lawas. Why may tabo nato? Importante kay ito yung lecture nga may tungod sa trafficking, may tungod sa usaik, ug unsa nga mga kuan. Kaya para mo gina sa atong kaugalingon. Ug din nila pupos ang atong sakatak na. Pinaot daghang nakatunan sa saysay ni Attorney Ahmet sa pag kuan aning trafficking. Ug mahitungod lang yan yung mga kabatan-una nato karon. Kay maunay magdudaghan na di ang problema o ginaot sa luntang atong gobyerno doon sa buhaton ng mga lugar nga angay kabutangan sa atong mga kabataan nga labi nagtuto na involved sa CICA, no? Pasalamat kami ni Tatay Dudong og Nanay Dayan ni sa paghatag aning programaha. Kay kung pa sila wala sad mi aning Samatas Kababayan makashare ninyo sa mga balaod. Mag-uban ang kita sunod Martes po sa alas 13:30 nga sa alas 4:30 din sa Channel 47 sa CCTN. Salamat sa mi sa luing kay walang luing wala man sa ning Samatas Kababayan. Basta kong pasalamat namo sa among funder ang Mr. German Bishops, ang PBSP, Arts Global nga nihatag namo baan ug napay mga funders uban ang World Bank napay uban nga mohatag pero di lang magpaila. Kay kung wala sad ni wala man sad mi ang luing wala sad ni nga programa. Padayon gyud mo pagsunod kay daghan pa mi i-share ninyo ang balaod nga angay nato makatunan. Kinahanglan makakatong tala may mga likanan. Kaya na nag-ingon ignorance of the law excuses no one. So kinahanglan bantayan nato atong kabataan. Padakon sila. Kay kung mas successful ang atong kabataan, imo sad ang makalipay ang kalipay. Pero unsa sa metabo sa atong anak di gud mawa ang kaguol. Kay kita man ang ginikanan. So padakon nato sila nga tarong na kinahanglan sa tang sunod sa mga balaod. Ako sa Attorney Virginia Palangka Santiago ngayon. God bless us all. Usa